Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories. Isang magandang gabi sa inyo at sa lahat ng nakatutok ngayon sa inyong YouTube channel na Papa Dudut Stories at Kaistorya. Marami na akong napapakinggan na horror stories tulad ng Mananabas, Smiling Lady, Last Collab, Mapagmahal na Bantay, Pangat, Premium Street Extension at marami pang iba. Pero sobra talaga akong natakot doon sa kwentong tinampok mo na ang title ay Pulang Dragon, na tungkol sa kolektor Papa Dudut na napadalhan ng Devil's Book. Tapos yung kwento ng isang Pinoy na naging miyembro ng Illuminati na ang title ay Secret Society. Grabe ang kilabot ko nang mapakinggan ko yon, kaya heto at na-inspired akong i-share din ang aking kwento na horror experience. Hindi man po ito kasing brutal ng kwento ni Yemond sa Secret Society o nakakagimbal tulad ng kwento ni Marco sa Pulang Dragon. Alam kong tataas ang inyong mga balahibo sa aking ibabahagi sa inyo. Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako bilang Roland. At ang ibabahagi kong kwento sa inyo ay nangyari pa noong 2005. Graduating high school student ako sa Quezon City Academy. Nakaschedule ang aming star section na magkaroon ng overnight recollection sa Antipolo. Siyempre lahat ay excited dahil 3 buwan na lamang ay graduate na kami ng high school. So yun nga, dumating ang araw na yon. Ang call time namin ay alas 6 ng umaga. Pero alas 5 pa lamang ng umaga ng Sabado ay dumating na kami ng mga kaibigan kong sina Angelbert, Marjorie, Esther, Angelo, Jason, Marlon, Lynn, Bianca, Rachel, Joshua, Kim, Jenny at Catherine. Lahat kami ay may mga dalang baong pagkain. Pero mas marami ang dinala ko para ma-share ko hindi lamang sa mga kaibigan ko kundi pati na rin sa buong section namin. Habang bumabiyahe ay kanya-kanyang kwentuhan ang mga magkakaibigan at magkakatabi ng upuan. Ang katabi ko sa bus noon ay ang best friend kong si Angelbert at marami kaming pinagkwentuhan. Tungkol sa mga bago niyang textmates na napunta sa mga chismis at issue na nasagap niya sa group message ng aming section. At dahil naka-only text ang lahat ay syempre pagkatapos ng kwentuhan ay ang kanya-kanyang cellphones ang pinagkaabalahan ng lahat. Unfortunately ay noong time na yon Papa Dudut ay wala akong dalang cellphone. Sa buong section ako lang kasi ang walang anumang gadget. Katunayan ay nakikigamit lamang ako noon ng 3310 ng aking mama sa tuwing nakikitext ako sa aking mga classmates. Kaya hindi talaga ako updated sa mga group messages o GM. Hindi naman sa hindi ako kayang bilhan ng mga magulang ko. Kasi kahit na housewife lang si mama ay sima naman si papa. At opisyal pa siya doon. Kaya nasa mahigit 120,000 ang natatanggap na allotment ni mama kada buwan. Yun nga lang ay mahigpit ang mga parents ko at hindi nila ako binilhan ng cellphone dahil ang katwiran nila ay baka mapabayaan ko ang aking pag-aaral at wala akong atupagin kundi ang mag-text lamang ng mga text. Yun nga lang Papa Dudut dahil sa ako lang ang walang cellphone noon. Nang matapos ang kwentuhan namin ni Angelbert ay inilipat na niya ang kanyang atensyon sa kanyang cellphone. Habang ako naman ay nilabas ko ang dala kong radio na hugis French fries. Oo, hugis French fries ito dahil included ito sa Happy Meal noon ng isang sikat na fast food chain. May kalakihan ng radio at malakas ang signal. At dahil sa tahimik ang buong bus habang bumabiyahe ay naisipan kong gamitin na lamang ang French fries inspired radio para makinig ng musika sa radyo. Siyempre sa 97.1 na noon ay kilala pa bilang campus radio. Samantala alas 9 ng umaga ay nakarating na kami sa isang seminaryo
kung saan kami magre-recollection o mag-overnight. Lahat kaming magkakaklase ay masayang buwaba ng bus maliban sa akin. Bakit kamo? Paghinto pa lang kasi ng bus sa loob ng seminaryo ay nakaramdam na ako ng kakaiba sa aming pupuntahan. Papadudot, bago ko ipagpatuloy ang aking kwento ay aaminin ko sa inyo ngayon na meron akong third eye. Bata pa lamang ako noon ay aminado na akong may kakayahan akong makakita ng mga multo at mga nilalang na hindi nakikita ng mga pangkaraniwang mga mata. Pero noong time na yon, Papadudot, ay hindi ko ipinagkakalat na meron akong third eye. Inililihim ko ang aking kakayahan dahil ayaw kong paratangan ng freak o weirdo. Kaya kahit na nakakakita ako ng mga multo sa school namin, I always pretend na wala akong nakikita. Yes, nagpretend ako bilang isang normal na 16-year-old high school student. Mabalik tayo sa aking kwento. Nawalang energy ko pagdating sa seminaryo kung saan kami magre-recollection. Ganon talaga kapag may third eye ka. Nawawalan ka ng lakas dahil hinihigop ng mga supernatural entities ang iyong positive energy. At yun nga, naging matamlay ako for the rest of the day. Kinonfiscate din ang mga cellphones at iba pang mga gadgets pagpasok pa lamang sa loob dahil ayon sa paring facilitator, ang mga gadgets daw ay nakakapag-distract ng atensyon ng isang tao at mahalaga raw ang aming gagawin. So lahat ng mga kaibigan ko ay sinurrender nila ang lahat ng mga bagay na makakapag-distract ng kanilang atensyon. Maliban sa akin na hindi ko sinurrender yung French fries radio na dala ko at sa halip ay tinago ko pa yon sa kaila-ilaliman ng aking bag para hindi makita ni Mrs. Cisneros, isa sa 3 mga teacher na kasama namin sa aming recollection. Pagkatapos ng inspection ay pumunta na kami sa quarters. Siyempre hiwalay ang kwarto ng babae sa lalaki. Pagdating namin sa kwarto, nagunahan ng mga kaklase ko sa pwesto kung saan ay may malapit na outlet para makapag-charge ng cellphone. Yes, may mga kaklase pa rin akong pasaway at hindi sinurrender ang kani-kanilang mga cellphones. At isa na doon si Angelbert. Pero nireserve niya ako ng pwesto. Magkatabi kaming dalawa pero ako ang nasa tabi ng bintana. Nung una ay ayos lang sa akin pero Papadudot parang may bumubulong sa akin na sumilip sa bintana. At yun nga ang ginawa ko. Pero pagkasilip ko ay tumaas ang mga balahibo sa aking katawan. Nakita ko kasi na mahigit sa 10 ang nakikita ko nakatayo sa labas ng aming kwarto. Nakatingin sila sa akin. Pero hindi sila mga buhay sapagkat mga kaluluwa na sila. May mga babae, mga lalaki, bata man o matanda. Lahat sila ay mapuputla, naaagnas at nangingitim at malalalim ang mga mata. Para silang mga mami na nabuhay. Pero agad na nawala sa kanila ang atensyon ko nang bigla akong tapikin ni Angelbert. Para sabihin na pinabababa lahat ng mga estudyante sa auditorium para magsimula ng programa sa araw na yon. Agad naman akong sumunod sa aking kaibigan at sabay kaming buwaba papunta sa auditorium. Pero Papadudot ang bigat ng pakiramdam ko ng mga sandaling yon dahil ramdam kong maraming mga mata ang nakamasid sa amin. At sa kalagitnaan ng aming activity at tutok ang lahat. Sa sinasabi ng pare ay naramdaman kong may humawak sa aking balikat. Bahagya ko nasulyapan ang kamay ng humawak sa akin, medyo kulubot na at namumutla. Pero binaliwala ko lamang yon sa pag-aakalang yung advisor naming si Mrs. Onggoko. Pero mamayang kaunti nagulat na lamang ako nang matanaw ko si Mrs. Onggoko sa kabilang side ng kwarto. Nakikipagkwentuhan nito sa isa sa mga gurong kasama namin na si Ma'am Cisneros. Papadudot, agad ako nakaramdam ng kaba sapagkat nakahawak pa rin sa aking balikat ang kulubot na kamay na hindi ko alam kung kanino galing. Napahinga ko ng malalim at dahan-dahan kong nilingon ang aking ulo para tingnan ang pinagmumula ng kamay. At nagulat lang ako sa aking mga nakita.
Isang matandang nakasuot ng itim na damit at belo ang nakita kong nagmamay-ari ng kamay na nakahawak sa aking balikat. At kahit na natatakpan ng itim na belo ang kanyang mukha, alam kong walang laman ang kanyang mga eye sockets. Oo, Papa Dudut, wala siyang mga mata at sa halip ay makikita mo ang kadilimang tila nagmumula sa kailaliman ng lupa. Mamayang kaunti ay nakita ko mula sa kanyang belo na binuka niya ang kanyang bibig at naglabasan doon ng tila mga ipis na gumagapang papunta sa kanyang kamay na nakahawak sa aking balikat. Dahil doon ay napasigaw ko ng malakas sa sobrang takot ko. Mabilis namang lumapit sa akin si Mrs. Onggoko para ako'y tanungin kung ano bang nangyayari sa akin. Sinabi ko sa kanya ang totoo na may nagpapakita sa akin na matandang babaeng nakaitim. Pero alam kong walang maniniwala sa aking kwento, Papa Dudut. Samantala lumapit din ang isa pang teacher naming lalaki na si Mr. Perez at nag-volunteer itong samahan ako sa klinik. Nanginginig akong tumayo at unti-unti kong dinilat ang aking mga mata. Wala na roon ang matandang babaeng nakaitim pero ramdam na ramdam ko pa rin ang kanyang presensya. Samantala pagdating sa klinik ay agad akong inasikaso ng isang nurse na lalaki at tinanong niya kung ano ang nangyayari. Pero hindi ko sinabi sa kanya ang totoo kasi ayaw kong magmukhang baliw. Dahil doon ay binigyan lamang niya ako ng gamot para sa sakit ng ulo. Baka lang kasi masakit lang ang ulo ko kaya namamalik mata ko. After 30 minutes sa klinik ay nagpasya na rin akong bumalik sa auditorium kasama si Mr. Perez. Pero kahit na kaming dalawa lamang ang naglalakad noon sa hallway, papunta ng auditorium ay ramdam kong maraming mga mata ang nakatingin sa amin. Mamayang kaunti may sumalubong sa aming 4 na lalaking nakaputi at inakala namin ni Mr. Perez na mga seminarista lamang yon. Pero Papa Dudut paglagpas nila sa amin at nagpasya kami ni Mr. Perez na balikan sila ng tingin ay wala ng 4 na lalaking nakaputi. Nagkatinginan kami ng teacher ko sa science at katulad ko ay naguguluhan din siya sa mga nakita niya. Multo ba yung nakita natin? Tanong sa akin ni Mr. Perez. Parang multo nga po sir, sagot ko sa kanya. Tara bilisan natin, bumalik na tayo sa auditorium. Nagmamadali niyang wika sa akin at yun nga sabay kaming tumakbo sa hallway dahil ayaw na naming makasalubong ang 4 na lalaking nakaputi. Pagbalik namin sa auditorium ay tahimik lamang akong umupo at nakinig sa sinasabi ng paring speaker. Sa likod naman ay naroon sina Mr. Perez at Mrs. Onggoko na nag-uusap tungkol sa naging experience namin sa hallway. Halata naman sa senior teacher na hindi siya naniniwala sa mga multo pero pinayuhan niya si Mr. Perez na bantayang maigi ang mga estudyante. Baka kasi hindi lang ako ang maka-experience ng hindi maganda sa loob ng seminaryong yon. Pagsapit ng pananghalian, lahat kami ay nagtungo sa pantry kung saan ay inihain sa amin ang mga masasarap na pagkain. Bawat isa sa amin ay may mangkok na lechong paksiw, pakbet, isang basong iced tea, isang tasa ng kanin at isang slice ng egg pie panghimagas. Pwede ring mag-extra rice. Papa Dudut, nakalimutan ko ang horrific experience ko dahil sa sobrang sarap na mga pagkain. At habang kumakain ay sari-saring kwentuhan ang maririnig mo sa paligid. Roland, bakit ka pala sumigaw kanina? Ano ba talaga yung nakita mo? Biglang tanong sa akin ang kaibigan kong si Esther. Totoo ba yung narinig namin kanina na nakakita ka raw ng multo? Usisa naman sa akin ni Angelbert. Nahinto naman ako sa aking pagkain at aaminin kong kinabahan ulit ako nang maalala ko yung na-experience ko. Oo, may nakita nga ako mga multo kanina. Mga? Ibig sabihin marami? Kinakabahang usisa ni Catherine sa akin. Tumango lamang ako bilang sagot sa kanya. Nagpatuloy naman ako. Kanina, habang pabalik na kami dito ni Sir Perez ay may nakita ulit kami. Kung ganon nakakakita rin ng multo si Sir Perez. Si Jerry naman ang nag-usisa sa akin. Yun yung pinag-uusapan nila ni Ma'am Onggoko sa likod. Maraming multo tong seminaryong pinuntahan natin. Sagot ko ulit. Samantala si Angelbert naman ang muling nag-usisa sa amin. Nakakakita ka ng multo, ibig sabihin na may third eye ka.
Napahinga naman ako ng malalim bago ako sumagot. Sige, aminin ko na sa inyo. Oo, may third eye ako. Nakakakita, nakakaramdam, nakakarinig at nakakaamoy ako ng multo. Kumbaga lahat ng senses ko ay gumagana kapag may multo sa paligid. Pero hindi ko sinasabi sa inyo ang totoo kasi ayaw kong lumabas na freak. Paliwanag ko. Roland, may multo ba ngayon dito? Baka may kasama tayo. Wika naman ni Joshua na natatawa pa. Lumingalinga muna ako sa paligid at sa awa ng Diyos ay walang multo sa pantry. Pero nang magawi ang aking mga mata sa nakabukas na pintuan kung saan ay tanaw na tanaw ang labas ay nagulat ako. Nang biglang may dumating na tao na tingin ko ay isang pare dahil sa suot niyang mahabang puti na sinusuot tuwing misa. Pero ang nakakagimbal, Papa Dudut, ay walang ulo ang pare. Natigilan ako. Kahit kasi tanghaling tapat ay nagpapakita mga ganong klaseng nilalang na hindi matahimik. Sa kabilang banda ay nagtaka naman ang mga kaibigan ko sa biglang pananahimik ko. Kaya muli nilang tinawag ang atensyon ko. Bumalik naman ako sa aking huwisyo at hindi ko na sinabi sa kanila ang aking nakita at sa halip ay nagsinungaling na lamang ako na wala akong nakita. Pagkatapos ng lunch ay nagpatuloy ang iba't ibang activities. Mukhang nag-i-enjoy naman ang lahat maliban sa akin. Buong araw kasi akong tahimik at nagmamasid lamang sa paligid. Bandang 7:00 ng gabi nagkaroon ng confession kung saan 4 na pare ang nagsagawa ng sagradong sakramento. At pagkatapos noon ay nag-celebrate naman ng misa ang mga pare. And then naghapunan na kami sa pantry kung saan lahat ng mga kaklase at kaibigan ko ay masaya sa naging activities namin ng gabing yon. Maliban lamang ulit sa akin na kanina pang matamlay at bigat na bigat ang aking pakiramdam. At sa kalagitnaan ng hapunan namin ay nagulat ako nang makita kong may dumaan ulit na isang pare na walang ulo sa labas ng pintuan. Nakakatakot, Papa Dudut, kasi sobrang madilim noon sa labas at sa pagkakataong yun ay hindi na puti ang suot ng paring walang ulo kundi kulay brown na para bang suot ng mga pare noong panahon pa ni Rizal. Napapikit na lamang ako sa sobrang takot at wala akong kamalay-malay noon na nagpapatay sindi na pala ang mga ilaw sa loob ng pantry. Narinig ko lang na napasigaw sa takot ang ilan sa mga kaklase ko. Students, kalma lang kayo. Ganito talaga dito kapag gabi namamatay ang ilaw. Narinig kong paliwanag ng paring facilitator namin. Pero wala na kayong dapat na ikatakot dahil walang multo dito. Dagdag pa niya. Samantala mamayang kaunti pagkatapos magsalita ng pare ay muli akong nakaramdam na may humawak na kamay sa aking balikat. Unti-unti kong dinilat ang aking mga mata at dahan-dahan kong nilingon kung sino yon. Pero halos mapasigaw ako sa takot dahil kasabay ng pagpapatay sindi ng ilaw ay nakita ko ang paring walang ulo na nakahawak sa aking balikat. Papa Dudut, namutla ako at parang gusto ko nang sumigaw noon. Pero nang maging stable na ulit ang ilaw ay napansin ng mga kaibigan kong sina Angelbert, Esther, Jason at Joshua na nanginginig ako. Habang ako naman ay muli kong nilingon ang aking balikat nang maramdaman kong nawala na yung kamay na humahawak sa akin. Wala na rin noon ang paring pugot. Ayos ka lang ba, Roland? Tanong sa akin ni Angelbert. Tumango lamang ako bilang sagot sa kanya. Pagkatapos ay nagpatuloy lamang ako sa pagkain habang hindi nagsasalita o nakikipagkwentuhan sa mga kaibigan. Samantala nang bumalik na kami sa men's quarters ay kanya-kanya kaming ligo, kwentuhan, pero karamihan sa amin ay natulog na ng maaga. Ngunit habang ako ay naliligo ay nagulat ako nang magpatay sindi ang ilaw sa loob. Nung una ay hindi ko lamang yon pinapansin pero nang maulit-ulit ay naramdaman ko na ang kakaiba. At ipinikit ko na lamang ang aking mga mata. Mamayang kaunti sa kalagitnaan ng pagsha-shower ko ay nakaramdam ako ng may muling humawak sa aking balikat. Kabado at unti-unti kong dinilat ang aking mga mata. At doon ay nagulantang ako sa mga nakita ko. Nasa 5 multo ang naroon at kasama ko. Kasama sa 5 ang paring pugot at ang matandang babae na na-encounter ko kaninang umaga. May 3 pang naroon na alam kong nakita ko nang sumilip ako sa bintana ng aming quarters noong umaga. Papa Dudut, gustuhin ko mang sumigaw noong mga sandaling yon pero hindi ko na nagawa dahil parang walang lumalabas na boses sa aking bibig. Mamayang kaunti ay nagdilim na ang aking paningin at nawala na ako ng malay. Nagkamalay na lamang ako nang binuhat ako
ni Sir Perez palabas ng banyo. Napansin ko din ang pag-aalala ng mga kaklase kong lalaki. Mamayang kaunti napahawak ako sa aking noo at doon ko napansin na nagdurugo pala ito. Noong nawalan ako ng malay ay tumama pala ang ulo ko sa inodoro. Dahil doon ay pinagbihis ako ni Sir Perez at noong gabi ding yon ay dinala ako sa pinakamalapit na ospital para gamutin at tahiin ang sugat ko sa noo. Papadudod sa ospital ay ikinuwento ko kay Sir Perez ang nangyari sa akin at sinabi niyang naniniwala siya sa akin. Inutusan na rin daw niya si Angelbert na ayusin at pangalagaan ang gamit ko habang nakakonfine ako sa ospital. Inabisuhan na rin daw niya ang mga magulang ko sa mga nangyari sa akin. At yun nga papadudot, hindi naging magandang naging recollection experience ko. Gayunpaman ay masaya na rin ako at nakatapos din ako ng high school makalipas ang 4 na taong pagsusunog ng kilay. At masaya ako kasi kahit na inamin ko na sa aking mga kaibigan ang aking sekreto na ako po ay may third eye ay patuloy pa rin nila akong kinakaibigan. Sa ngayon papadudot ay close pa rin ako sa mga kaibigan ko noong high school. Although limitado na lamang ang bandingan namin dahil may kanya-kanya na kaming pamilya. Sa edad kong 35 isa na akong certified public accountant na nagwo-work sa isang multinational company. May asawa na rin ako at 2 anak, ang panganay ko ay nasa grade 9 na at siya mismo ay nagkumbinsi sa akin na sumulat sa inyong programa. At dahil sa medyo abala ko sa trabaho ay siya na rin po ang sumulat nito. Inedit ko na lamang para magswak talaga sa aking tunay na kwento. Papadudot dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Sana'y mapili mo itong itampok sa inyong channel. Maraming salamat, magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na nagpapasalamat, Roland. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papadudod Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papadudod Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papadudod Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papadudod Stories, may nagmamahal sa'yo. Papadudod Stories, Papadudod Stories, Papadudod Stories.